Nako, maraming mapapaya dito kay Senator Rodante Marcoleta, no? Ito po, lumabas. Pilipinas nagsumite na ng mapa sa UN. Akala ko ba hindi na kailangan ng mapa? Tama pala si Senator Rodante Marcoleta, no? Ito ay isang reporter mismo sa Net25 na si Jensil Soborjaga, no? Ito yung nakikita yung tatlo, isa sa mga tatlo, no? At dito sa post ng sa isang post ng The Manila Times, pinalakas ng PH ang pahayag, naghain ng mapa ang WPS sa UN. Abay, kala ko ba hindi na kailangan ng mapa? Eh di tama pala si Setro Dante Marcoleta. Eh di nagmamarunong lang pala sila. Kaya pala sinasabi nila hindi na kailangan, doon lang sa sinasabi ni Setro Marcoleta kasi gusto nila kontrahin. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Basta lang sila makakontra, kahit tama sinasabi ng tao, basta galit sila, gusto nila magiganti, lahat ng sasabihin nila mali. Lahat ng sasabihin ni Senator Marcoleta mali sa kanila. Yan yung sinasabi ko sa inyo, masyado silang magpaimbabaw. Masyado silang palalo. No? Ang pinaniniwala nila, yung gusto nilang paniwalaan. Pero yung tao na alam nila nagsasabi ng katotohanan, wala silang pakialam. No? Kahit alam nila malaki ambag sa Pilipinas, wala silang pakialam. Ang gusto nila, pumogi sila. Si Senator Marcoleta, wag pumogi. Bakit? Eh kasi yung mga yun, may mga gusto tumakbo senador eh. Nangangarap eh. Konting palakpak lang sa social media, konting humanga lang sa kanya yung tao sa konti, palakpakan, yun, pinagmalaki na, tatakbuhan niya ako senador. Ganyan yung mga pinklawan, konting palakpak lang ng mga Gen Z, konting iba lang, gusto tumakbong senador. Tapos babakbakan yung mga tao na hindi naman malaki ambag sa Pilipinas. Yan ang mga yan. Ngayon, tama pala si Senator Dante Marcoleta, no? O ito, basahin natin si Jensil Soborjaga. Ang sabi niya sa comment section, akala ko ba hindi na kailangan magsumiti ng mapa kasi automatic na atin na yan? Eh kung atin na pala yan, ba't nagpasa ka ng mapa? Di ba ganun yun? Oh, yeah, dito corner kayo ngayon. At dito pa sa post ni Tinig, no? Si Tinig, ang ating kaibigan, no? Akala ko ba mali si Sen Marcoleta nang mag-question? Ayan ha, mag-question na siya ay magpasa ng ang Pilipinas ang WPS map sa UN. Sisitas pa kayo ng 2016 arbitral ruling. Gagawin nyo din naman pala ang nagsumiti ng mapa. Nalaman yung tama ang senador, ano? O, di ba? Tama ang senador. At ayon sa positinig, dito sa The Manila Times, PH Strength Claim Files WPS Map of UN. No? Inanap natin ito at nakita natin ito dito sa isang site, no? At ito yung post niya. Sandali Oh, ngayon napatunayan niya talagang tama si Senator Dante Marcoleta. Yung carpet kasi nagmamalaki. 'Di ba? Eh doon pala mali na siya eh. Biruin mo ang turing niya sa China, away kapitbahay. Sinampulan pa nila eh. No, sila mga huso. Sabi ba naman, ikaw ba pag may kapitbahay ka, inaangkin ng bakura mo, papayag ka? Eh kung talagang away kapitbahay yun, sana ordinaryo, hindi ka papayag, syempre bakura mo yun eh. Pero hindi naman kapitbahay ang turing sa China eh. Bansa na to eh, pinag-uusapan eh. 'Di ba? Hindi ito yung away kapitbahay kung saan pwede yung magulang niya galit mo, yung tatay niya close mo naman. Ganun yon. Dito sa China kasi iba. Di ba anong nangyayari pag away kapitbahay, minsan galit ka, buong sambahayan, galit ka na eh. Pati pamangkin niya, katulong, galit ka, pati aso nila, galit ka eh. Di ba? Ang China, away China, particular lang. Yung away sa China, dun lang sa pagdating sa tungkol sa agawan ng teritoryo. Actually, hindi lang China nagkiklaim yan eh. Iba't iba, may Vietnam, may Indonesia, may Malaysia. Iba't iba nagkiklaim yan eh. Di ba? Mainit na talaga dugo nila sa China. Ang nangyayari, pinagsasabong nila ang Pilipino pati China. Tapos kung sino kumampi sa China, sasabihin ng isang sekretary, ako sino anya mag-resign na, mga politiko, sino kumampi sa China. No, mga China dorda, mga China maki-China. Eh, ano naman kung maki-China ka? Bakit? Ano apektado sa'yo kung maki-China ka? Ha? Halimbawa, maraming pili. Ito totoo to. Maraming pili. Ako, may lahi akong Chinese. May lahi akong Chinese, yung lola ko. Ang lahi niya, nasa side Chinese. Ha? Ako, papayag ba ako na hindi ako makisama si China? Yan kasi ang nagagawa ng pusong walang Diyos. Ang Diyos lang nyo niya sa sarili nyo. Ikaw niya, dito na lang ako magsisimba sa bahay. Ganon din naman, tatawag ako sa Panginoon. Mali. Kasi sa simbahan, doon naririnig ang aral. Doon naririnig ang Bible. Diba? Kaya dyan sa bahay nyo, wala kayo narinig, sarili nyo lang. Kaya ang katwiran nyo, ang katwiran nyo sa sarili nyo, na kayo lang ang masusunod sa sarili nyo. Kaya pag may nakita kayong isang reliyon na sumusunod sa uto, sasabihin nyo uto-uto. Diba? Kayo hindi uto-uto. Diba? Ganun yun eh. Diba? Kasi wala kayo narinig na aral.
Ang tip ko sa inyo, makinig kayo. Lawakan nyo isip nyo. Di ba? O ito, katulad nito. Isang side lang kayo nakikinig, di kayo nakikinig sa sa kung ano yung tama. Di ba? O, sabi dito, pinalakas ng PH ang pahayag na naghain ng mapa ng WPA sa UN. Ipinaalam ng Pilipinas sa panindaigdigang komunidad ang mga normal na baseline at lawak ng hierografiya ng otoridad at jurisdiction nito sa Scarborough Shoal sa pamamagitan ng pagdideposito ng opisyal na nautical chart dito sa United Nations Secretariat, hakbang na naglalayong palakasin ang transparency at legal na katiyakan ng mga karapatang karagdagang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, idineposito ng Pilipinas official na nautical chart noong Hulyo 29, alinsunod sa Article 16 at 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS na nagtaatas na estadong nasa baybayin na maglathala ng mga opisyal na chart o hierographyang coordinate na nagpapakita ng mga baseline kung saan isinusukat ng lawak ang teritoryo ng dagat. Sa pamamagitan ng paglalagay ng chart ng kalihim general ng UN, tinitiyak ng Pilipinas na ang opisyal na impormasyon pandagat nito ay magiging bahagi ng pampublikong international na talaan sa ilalim ng UNCLOS. Matagal na po sinabi ni Senator Rodante Marcoleta to sa interview niya sa Billionaire News na araw-araw sabi niya, Marcoleta, tumahimik ka nga dyan, ganyan. O ngayon, napatunayan tama pala si Senator Marcoleta. Maraming beses na yan, pati itong kuryente. Ngayon nyo lang sa SONA, tatanggalin nyo yung systems loss. Matagal na panukalan ni Senator Marcoleta yan. Nangingilan pa si Erwin. Diba? Hindi naman sa inaagawan si Senator Marcoleta ang panukala. Maganda nga yan. Tulong-tulong kayo magpanukala ng tanggalin yan at lakarin ng pagbaba ng kuryente. Ang masama nito, ngayon nyo lang nilalakad. Yung unang si Senator Marcoleta naglakad dito, wala kayong pakialam. Binabati ko siya pa si Senator Marcoleta. No, ayaw nyo pagbigyan, sasabihin nyo, asan ang 2K niya pababa na libre na kuryente. Di ba? Kaganyan-ganyan kayo, wala naman kayo ambag. Di ba? May ambag ba kayo? May tulong ba kayo? Binabati ko siya kasi Senator Marcoleta Ayaw nyo nga Di ba? Kung ngayon, ito, painggan natin dito sa Billionaire sa kanyang interview, balikan natin para ma-refresh siya atin, maalala natin lahat, no? Can you imagine, 14 years after the administrative order in 2012 was issued by President Pinoy, ordering the NAMRIA to prepare the maps and chart in consultation with the DFA to submit it to the office of the UN Secretary General because that is the only way to notify the whole world that you have a claim. Yes. That's part of the UNCLOS. Ano ginawa ba ng NAMRIA? Wala. Tapos niya, magpapasa yata ng mapa. Sus, Mariosep. Diba? Napansin nyo? Ito yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. And ba't hindi na ginawa? 2 years ago, siguro, November 2024, sabi ng NAMRIA, we will produce the Philippine map with the West Philippine Sea soon. That was 2 years ago. So, meron ba? Sabi ni Senator Tol, na-confuse yata siya. No, we already submitted. But I think he was confused. What we submitted are the archipelagic baselines and bilang baseline. Ayan kaya nga hinahamon niya yung mga debate sila Karpot hindi pumalag ngayon pahiya kayo ngayon dito kay Senator Marcoleta. Di ba? Sea lanes at saka yung sa ating yung continental shelf in connection with our petition for extended continental shelf in the Benham Rise. Kaya nahamon ko yung NAMRIA. Gumawa nga ako ng proposal ng resolution government. Patatawag natin ng NAMRIA. Bakit hirap na hirap kayo? After 14 years, you have not yet submitted. Hindi sila hirap na hirap. Ang nagpapahirap yung mga sulsul dyan, yung mga pinklawan, yung mga nagmamarunong. Huwag lang pumogi si Senator Marcoleta. Kasi halimbawa sa exam, di ba sa eskwelahan, di ba minsan pag yung teacher, di ba mga elementary kayo, natandaan nyo mga panahon 80s, 90s, pag elementary tayo, nakakamiss, di ba yung mga ganon, yung magtataas ng kamay. Di ba? Ma'am, ako po. Di ba hanggang ngayon, meron naman yan, di ba? Yung tataas ng kamay. Di ba pag lagi tataas yung kamay, lagi natatawag, di ba, ibang estudyante, ma'am, ako naman tawagin nyo. Di ba? Lagi na lang si Brian tinatawag nyo, ako naman. Di ba? Kasi si Brian lang nakakalam ng sagot. Di ba? Minsan ginagawa, hindi na tinatawag si Brian kasi siya nakakalam ng sagot
tinatawag yung mga nasa unahan, di ba? Sabihin, dito kasi, doon sa eskwelahan, pagalingan din minsan sa school eh. Bisa kung sino yung mas matalino, yun ang ginagalang. Kung sino yung mas nagbobobobobo, alam mo, maraming ganyan sa eskwelahan eh, di ba? Kinaiinggitan, ika nga. Yan, kinaiinggitan. Ayaw pumogi. Alimbawa, naku, si Brian, tataasan naman ng kamay. Dapat mauna ako, mag-review ako. Kailangan ako makakasagot ng marami. Di ba? Para may nasagot yan. Sa elementary dati, sa high school, di ba? Para may nasagot eh. Ayaw niya pumogi yung kasamahan niya. Ayaw niya bumida doon kay... Siyempre, andun yung crush nila eh. Di ba? Popogi ngayon yung makakasagot lagi sa exam, no? Sa tanong. Ganon din dito. Ayaw nilang pumogi si Senator Marcoleta na kahit tama yung sinasabi. Kasi baka nga naman papansin ng taong bayan, pag tumakbo sa pinakamataas na opisyal, manalo. At sa kanya lahat ng, sa lahat ng official page ng kanilang page, si Marcoleta dumadami ang followers. Sa ano pa naman siya, wala pa naman siyang dalawang taon na politiko sa Senado, 'di ba? Ang dami niya ng followers kaysa kumpara kay Pinky, 'di ba? Nangungulila, pababa yung followers niya. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mas gusto si Marcoleta ng nakakarami. 'Di ba? Bagaman maraming galit kay Marcoleta, pero mas maraming gusto kay Marcoleta. You have not complied with the administrative order number May 29. President Yes. Pinoy. Para sa ganun Pero, malinaw, dapat halimbawa naman sila nandiyan lahat. si Mr. Karandang, Opo, busy na sila tatanungin lahat. ko siya, Mr. Karandang, sa palagay mo ba yung Opo. administrative map na yan, nang wala kang nautical charts na mayroong kompletong coordinates, palagay mo sasabihin niya sa'yo, halimbawa, nagpunta ka sa United Nations, Opo. Mr. Karandang, what is this for? Yan. Ang pinapaliwanag dito ni Senator Marcoleta, gusto niya planchado. Hindi yung magpapasa ka ng requirement sa isang, papunta ka sa lugar, no? Papasa ko ng requirement, ano kailangan? Kailangan mo ng ID, kailangan mo ng 2 valid ID, kailangan mo ng birth certificate, kailangan mo ng, magpa-passport ka, kailangan mo ng PSA, kailangan mo ng ganito, barangay clearance, trabaho, kailangan mo ng medical. Pag kulang ka dyan, pababalikin ka. Tama? Dito, sensitive part to. Mapa ang inaano ni Senator Marcoleta para meron tayong opisyal. Kaso ayaw nila eh. Di ba? Ang daming pilosopo, ang daming nagmamagaling. Napakinggan lang yung retired, justice yata yun eh. Ayun na. Tandaan nyo lahat, may mga kakayahan ang retired justice na hindi alam ni Marcoleta. At meron din alam si Marcoleta na hindi alam ni retired justice. Ganyan lang ang buhay. Ako may alam ako na hindi nyo alam. Pero sisigurado ko, may alam kayo na hindi ko alam. Kaya magturuan tayong dalawa. Magpakinabangan tayong dalawa sa nalalaman natin. Huwag mong kukontrain ako. Di ba yung sabi ni Senator Marcoleta, huwag mong kukontrain ako. Ba't mo ako kinukontra? Hindi naman mali yung sinasabi ko. At tapos sasabihin, pinamimigay doon WPS, pinamimigay, senador. Ganyan kabababaw mag-isip yung mga yan. Parang walang pinagkaiba doon sa isang kantin. Mare, pwede ba tikman ko yung minudo mong niluto? Nako, wag na aangkinin mo yan. Titikman lang aangkinin. Di ba? Parang ganun eh. Bakit? Porket ba yung China, sinabi ko lang mali yung mapa na yan, kailangan magpasa sa China na kagad, simpatya na ako sa China. Ano ka ba naman? Ano ba naman kayo? Yan ang utak nyo, kinain na kayo ng pang-araw-araw na politiko. Hindi nyo nilagyan ng utak nyo ng isang karunungan na natatatangi. Palawakin natin ang isip natin, huwag yung galit mangibabaw sa atin kasi nawawala tayo sa mga wisyo natin. No? Kaya, ang gawin natin, lahat ng kalaban natin, galit tayo sa galit. Pero pag tama na yung sinasabi kahit kalaban natin, pakinggan nyo. Yan ang tao, tandaan nyo. Lahat tayo nagkakamali eh. Hindi naman tayo perfecto eh. Kasi yung iba dyan, kumilos, akala mo perfectong tao eh. Akala mo hindi nagkakamali eh. Kaya pag bawat masabi nila, na pipili lang sila ng mga taong paniniwalaan nila. This is administrative map. Sir, we are complying with the steps to notify the entire international community that we need to register and list down and draw the West Philippine Sea. Yan, opo. You're submitting this map, Mr. Karandang? The administrative map, Are you serious? do you really know the steps? Baka ganun eh. Nako. This is an this only concerns your country. By the term itself, this is administrative map. This is not nautical maps. For the purposes and within the meaning of notifying the entire world.
O, di baka umuwi lang yung tao na lulugo-lugo. Yan ay yung sinasabi ko eh. Oo. Kaya natin dinidiscuss, baka kakunditan, hindi na naman kami nagkakaintindihan ng RIA eh. Hindi talaga. Naiintindihan nila yan pero ayaw nga nila. Ayaw nila pasisi Senator Rodante Marcoleta. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Na kapag yung isang tao na kahit galit nyo, sinasusuklaman nyo, halimbawa, sino ba sinusuklaman nyo ngayon? Halimbawa, si Bongit, no? Suklam na suklam kay Bongit. Pero may mga side din si Bongit na nagagawang kabutihan para sa bansa. Huwag kayong hahatol, dahil sa ginawa niya, hahatulan nyo lahat ng ginawa niya. Mali yun. Tandaan nyo, mali yun. Ang isang tao na nadapa, hindi yan habang buhay na dumadapa lagi. No? May mga bagay na gagawang kabutihan yan, may mga bagay na hindi kabutihan. Kasi pag ang lumalabas sa sarili mo, pag naagawa ang isang tao ng kamalian o kasamaan, tapos lahat ng gagawin niyang kabutihan, puro kamalian na rin ituturing mong kamalian, mahirap yung ganyan tao. Oo. Mahirap pakisamahan mo. Ang hirap pakisamahan. Ang pinakamahirap pakisamahan sa lahat ng tao, yung ganyang ugaling attitude. Na nakikita, isang beses lang niya nakita yung tao na nagkamali, lahat ng sasabihin ng tao na yun, mali na sa kanya. Oo. Mali na sa kanya yun. Di ba? Yan ang mali. Di ba? Baguhin niyo yung sistema na yan. Baguhin niyo yung mindset na yan. Tuturuan ko kayo. Di ba? O ito, painggan natin, maiba tayong konti. At dito tumako tayo kay Harry Roque na kaya pala si Revilla, mga kamunti, na makalaya, may possible na ginamit lang si Revilla bilang isang pain para masabi na, kaano nga namin, pinakulong namin eh. Yung ano namin, kaalyado namin, pinakulong namin eh. No? Maaring walang alam si Revilla dito, pero sinadya nila tong, kumbaga, ganyan sila kalulupit, no? Na, ewan ko kung balang araw, pagkatapos ng termino nito ni Bongit, talagang sumiklab ang galit ni Revilla. Dahil pambabastos ang ginawa kay Revilla. Ewan ko lang. Kung hindi siya gumanti, nasa sa kanya na yon. Diba? Pero, talagang masamang gawain yung ganun. Yung wala namang kasalanan yung tao, pabibintangan mo lang, masabi lang kaalyado mo, napakulong mo, mahirap po yun. Pakinggan natin si Secretary o dating spokesperson Harry Roque. Live. Magandang araw po sa inyong lahat. Naku, kahapon, itinigil ko yung live ko kasi pauwi ako galing Salzburg dito sa Vienna. At ngayon naman, nandito kami sa Vienna. Nasa Schönbrunn Zoo kami kung saan nakakita ko kauna-unang pagkakataon na isang panda, dalawang panda actually. Alam nyo, bihira ang panda kasi ang panda, ginagawang instrumento ng China para mapalakas ang kanyang diplomasya sa iba't ibang bansa na nagpapahiram siya ng panda. At dito sa Vienna, sa Schönbrunn Zoo, may dalawang panda. So yung dalawang babies na bisita ko from Catalonia ay talagang tuwan-tuwa. No? Pero maliit lang itong zoo nito. Panda. Yung panda kasi, kinakain niya, alam ko, bamboo, di ba? Bamboo ba? Mahal-mahal nga ng bayad, 28. Pero ang liit ng zoo, makikita mo lang yung panda, yung giraffe, kangaroo, mga daga. Yun lang. Wala lang iba, 28 euros na. No? Pero at least, the thrill of seeing a panda na limitado naman talaga sa daigdig ang mga nakikita mong panda. Pero kahapon, nagsimula na akong talakayin yung katotohanan na ang mag-inang Loren Legarda at Leandro Leviste ngayon ang ikukulong ng bangag. Di ba sinasabi ko naman sa inyo, talaga undeclared martial law neto. Talaga. Undeclared. Imagine. Utak lang gagamitin nyo sa wag na puso muna. Utak lang gamitin nyo, common sense lang. Hindi mo kayo nakakalata lahat kinukulo. Pumapabor lang sa inyo kasi galit kayo sa mga Duterte. Kaya lahat ng kaalyado ng Duterte gusto nyo makulong. Pabor sa inyo. Pero imagine niyo konti. Tama ba tong ginagawa nila? Kahit kampiyan nyo sila BBM, kampiyan nyo sila Lenny, Pinklawan, okay lang, walang problema. Pero isipin nyo sa kabila ng side ng utak nyo, tama pa ba tong ginagawa nila? Ako, ilalagay ko sarili ko sa pagiging Pinklawan, pati pagiging loyalista, lalagay ko, ganito hatol ko, Si Marcoleta nakulong, si Legarda makukulong, si Robin makukulong. Kuwari Pinklawan ako, buti niya sa kanila. Nakulong si Marcoleta, pati si Robin, sama nyo na yan. Para wala namang asar sa amin. Para lahat kami tagumpay sa amin, panalo kami. Pero teka muna, upo muna ako saglit. Tama ba ginagawa pa nila? Parang mali na
Bagaman galit ako kay Marcoleta, pati kay Robin, kaya lahat ng DDS, galit ako, lahat ng kakampi, galit ako, pero mali yung ginagawa ng kakampi ko. Mali yung mga pinklawan, pati yung mga loyalista. Yung mga loyalista, mali pala. No, tama ba? Pero okay lang. Sa pagkakataon na to, sasamantalin ko, kahit mali sila, kakampihan ko pa rin yung mga loyalista kasi galit ako sa mga to eh. Gusto namin manalo kami dun sa asaran na to eh. Ganon. Ganon ang nangyayari. Kahit alam nilang mali sila sa sarili nila, go na lang sila ng go kasi nga gusto nila manalo sa asaran na to. Gusto nila sila manalo na si Marcoleta mapiit sa kulungan, makulong lahat, kahit pero alam nila katotohanan. Tao kayo, tandaan nyo. Tao rin kami. Hindi nyo matatanggi na alam ninyo na alam nyo kung ano tama. At ang tama, pinag-iinitan mga senador para lang ma-impeach si Sara. At yun ang pinapaboran nyo. Kahit alam nyong mali yung pamaraan. Ang martial law, kaya dinideklara para kapag ikaw ay inaresto, suspendido ang privilege of the writ of habeas corpus, pwede ka makulong miski walang legal na basihan. Ang ginagawa naman ng mga bangag, nagsasampa ng mga non-bailable kaso miski walang katuturan. Ang sa akin, non-bailable human trafficking. Ni walang kahit sinong nagreklamo na ako ay recruit sila para pagsamantalahan ang kanilang labor, which is the element of human trafficking. And yet, kita nyo, meron ako non-bailable na kaso. Si Senator Marcoleta, mantakin ninyo, donasyon sa eleksyon, sinabi, plunder daw, kalokohan. At ngayon naman, Isa mo nakuha yung plunder na yan. Pinilit nyo maging plunder. Kasi hawak nyo ngayon lahat eh. itong sa mag-inang Leviste, Legarda Leviste, ang sinasabi nila, yung kanilang 10 billion na proyekto na solar na hindi natutuloy pa ay plunder. Paano magiging plunder yan? Una-una, walang kahit anong pondo ng gobyerno. Kasi yung dapat ipatayo na solar, yan naman po talaga ay pribado. Number 2, pribadong kumpanya po yan. Walang kahit anong gobyernong perang involved. So doon pa lang, hindi na talaga plunder yan. Pero anong gagawin ng ombudsman? Kanila plunder yan. Yung mga donasyon, mga hindi involved sa gobyerno, plunder sa kanila yan. Pero pag yung involved sa gobyerno, nakaw talaga, harap-harapan, may maleta, may video, may picture, hindi plunder sa kanila yun. Walang kaso yun sa kanila. Tutuluyan na tutuluyan sila kasi nga si Leandro Leviste napakaingay. Sa totoo lang, nakakaawa itong si Senator Loren Legarda kasi bihasa yan sa politika. At siguro alam niya talaga na wow, kapag talagang napakaingay ni Leandro kasi ingay ni Harry Roque, talagang pupuruhan ng anak niya. Pero anong gagawin ng ina? Kapag ang anak ang pupuruhan, natural, ang ina papalag, o pwede bang manhimik ang ina? Kahit veterano ng politiko, hindi yan tatahimik. Siyempre, kahit anong linalang dito sa mundong ito, kapag anak na ang pinupuruhan, tako, ang nanay, mag-ingat kayo at talagang gaganyanin kayo at talagang poprotektahan ng anak. Kaya naman ako, hats off to Senator Laurel. Pero wag kayong magkakamali sa mulat-mula, naniniwala ako sa pagkabayani at pagmamahal sa bayan ni Loren Legarda. Okay? Mula pa nung siya ay isang batikang mamamahayag hanggang ngayon na talagang since 1998 siya ng senador. Alam niyo bang natalo na niya si Tanyada, the old man Tanyada as the longest serving senator. Siya na ngayon ang longest serving senator. Ang hindi lang niya natalo si Jovi Salonga kasi si Jovi Salonga has the record of the most number of being number 1 sa eleksyon. Pero si Loren comes number 2 as having the most number, the number 1 siya na top-notcher na senador. I think she would have been a very good vice president kung siya ay hinalal ng taong bayan. Kasi as vice president, who knows, no? Kung siya ay nanalong vice president, she would have been a wonderful foreign affairs secretary or a national defense secretary or a social welfare secretary. And who knows, she could be today's president. Hindi na sana si Bangag. Pero wala tayong magagawa. Ganyan talagang kasaysayan. Siguro, ginusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng leksyon kay Bangag dahil 2 beses na natin pinukpok sa ulo natin ang mga Marcos at hindi pa tayo nadadala. Pero siguro naman, wala nang pangatlo, no? Sos Mariosep, Tigil na yung pangatlong Marcos, kahit si Amy, kahit close ni Senator Rodante Marcoleta, close ng DD si Amy. Pasensya na kayo, Senator Amy, kasi Marcos ka eh. Kahit mabait ka sa paningin ng iba, at sa amin, alam namin puso mo, kahit tumakbo ka man sa iba, anong posisyon, no? Siguro hanggang senador ka na, last time mo na yan. Kasi iba po talaga pag yung Marcos iba po yung
Ah, iba yung nagiging kaisipan ng mga tao po. Hindi dahil lang po sa inyo. Kaya nyo po magbago, kaya nyo po magsisi. Kahit si Bongit, kaya niya magsisi, tao lang yun eh. Pero po yung mga nasa paligid po, na sumisimpatya sa mga Marcos loyalist po, iba po utak, nagiging utak nila eh. Binabastos, tamo yung mga loyalista, binabastos nila yung mga religion, INC, KOJC, yung reliyon ng taong ayaw nila mga didis, binabastos nila. Di ho ba? Oh, nagkakaroon watak-watak ho eh. Kasi dahil sa Marcos, dapat tigil na po yung ano ng Marcos. Tama na po maglaban ng Duterte sa mga Pinklawan. Tatanggapin na lang po namin. Tama na yung Marcos. Yung mga Pinklawan, matatansya mo pa eh. Kasi ang mga Pinklawan, checkmate na yan eh. Ito mga loyalista, iba po yung puso nila eh. Oo, iba po. Hindi sila nalalayo sa Pinklawan din. Pangatlo na, ewan ko na magbigti na tayo lahat ng mga Pilipino, no? Pero, yan po ang katotohanan. Diba? Sinabi ko sa iyo, isa-isahin natin. Sino ba? Una-una, si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit naman tibinuruan si Apollo Kibuloy? Kasi isa sa talaga sa pinakamalakas na supporter ni Tatay Digong. Sa totoo lang, between Iglesia ni Cristo at saka si Pastor Kibuloy, mas nauna pa talaga Close. mas nauna pa talaga si Pastor Kibuloy na talagang kaalyado ni Tatay Digong, no? Ang sinong pangalawa? Ako na. Kasi ang ingay-ingay ko, bakit naman ako mananahimik? Karapatan ko magsalita. Di ba? Yan ay hindi lang karapatan na binigay ng batas, hindi lang yung karapatan na saling ng batas, yan ay karapatan na binigay ng Panginoon. Kaya nga tayo binigay ng utak at ng kakayahan na magkaroon ng communication dahil yan ang gusto mangyari ng Panginoon. At lahat tayo ginuhit sa imahe ng Panginoon, kaya lahat tayo may karapatan na hindi po pwedeng ipagkait ng mga bangag. Okay? So anyway, pagkatapos ko, sinong sumunod? Well, ang sumunod na ay si Tatay Digong, pinakidnap. Alam nyo, naalala ko pa yung mga nagpapaalam ako kay Tatay Digong, aalis na ako. Sabi niya, well, mag-ingat ka at talaga namang I will pray for you at sandali lang yan. Yan ang sabi sa akin Tatay Digong. Sandali lang yan, babalik ka. Actually, ang sabi niya sa akin, babalik ka by September 21. Umalis ako ng September 4. Ayun, dumating ang 21, walang nangyari. And 2 years later, narito pa rin ako in exile. Pagkatapos si Tatay Digong, sino na kinulong? Si Bato de la Rosa. Nagtatago ngayon si Bato de la Rosa, no? At Hindi kasi naman talaga. Ikaw ba naman, di ka magtatago sa alam mong hindi mo kasalanan? Tapos, mali kasi yung sinasabi ng iba na pag wala kang kasalanan, harapin mo. Paano mo nga harapin? Wala kang kasalanan. Ano nga harapin mo? Magpapakulong ka, ikaw ikulong ka 10 taon. Halimbawa, edad mo nasa 50 na, no? 60 na, no? Laya mo, 70 years old na. Marami na wala, para kang pinatay na. Paglaya mo, ilang taon na lang buhay mo, mamatay ka na. Hindi ba? Si Bato de la Rosa, ilang taon na, magsi-60 na. O sa ICC, habang buhay yan. Ganun ba gusto nyo mangyari? Hindi siya madalaw ng mga pamilya niya? Di mo ba, mga kababayan? Yan ba susukuan mo? Hindi mo namang kaso yan sa ICC? Dito mo kasuhan sa Pilipinas, pwede. Sabi ni Bato, susuko siya pag sa Pilipinas siya kasuhan. Pag sa kabila ng pagkaso kay Bato, kinasuhan ng Pilipinas at hindi pa siya sumuko, doon natin siya usigin. Maski ako sasabihin ko, oy Bato, sumuko ka. Sabi mo kasi, pag kinasuhan ka sa Pilipinas, susuko ka na, ba't nagtatago ka pa rin? Ganun dapat ang paninindigan. pagtapos niyan, syempre, ayan na si Jinggoy, ayan na si Marcoleta, ayan na si Magda Tensor, at huwag natin kalimutan, saksakan ng kaso sinampan nila laban dun sa Marine 18s, mga cyber libel, kasong libel laban kay Maharlika, kaso na libel laban kay Burgis, di ba? Pati si Burgis, meron na rin cyber libel, no? Ang magtataka kayo, yung mga di umano tumututol kay Bangag, pero hanggang ngayon, hindi kinakasuhan. Yan, sa tingin ko, ang mga kaduda-duda kung bakit. Pero, uubusin po talaga ang hanay ng mga kritiko ng Marcos administration, kaya nga sinasabi ko, undeclared martial law. Kasi ang suma total, parehong epekto ng non-bailable case. Wala kang karapatan magkaroon ng kalayaan hanggang mapatunayan mo na hindi malakas ang ebidensya. At ganong katagal yung prosesong yan? Matagal. Mag-iisang buwan na si Senator Marcoleta, kakahain pa lang ng motion for bail ni
ni Mike Defensor. Well, yung Revilla, well, nabigyan ng bail. Di naman ako nagtataka kay Revilla nabigyan ng bail, no? Eh, buong angka niya sa Kongreso, tatlo-tatlo yung Revilla sa Kongreso, lahat sila pumirma ng impeachment. So, natural, mapagbibigyan naman yan, no? Dahil kahit paano, nagtataka na ako bakit Oh, tama yun. 3 rebilla sa congressman, sa Kongreso at tapos pumirma ng impeachment yata. na pinadala. Siguro sinampulan talaga si Revilla para sabihin na meron sila kaalyado na pinakulong din for corruption para hindi magmukhang moro-moro. Pero ngayong nakapiyansa na siya, di ba? Suspiciously, parang moro-moro yan. Kasi Wag na kayo mag-isip na malalim. Yun na yun. Kayo naman, 1+1 alam nyo na sagot eh. Yun lang yun. bakit si Revilla lang? Pag hindi na bigyan ng bail itong si Jinggoy, mag-iisip talaga tayo. Teka. Dapat ba ikaw ay pumirma ng impeachment para magkaroon ng piyansa at magkaroon ng kalayaan? Pero pinakulong pa rin siya. Kaya kung ako, Senator Revilla, hindi tayo masyado magkakilala, nagbabatian tayo, mas malapit ako sa iyong misis at sa iyong anak na si Congressman Jolo, pero pag-isipan mo, bakit ikaw ang pinili na sampulan? Pag ikaw ba naman ay nakipagsanib puwersa pa sa mga bangag pagdating dito sa 2028 elections, ewan ko na. Bakit ka magtitiwala dyan? Kinakailangan manindigan ka na at kinakailangan kunin mo na ang probinsya ng Cavite para sa Revilla dahil sa tingin ko panahon na ng mga Revilla dyan sa Cavite. So mga kaibigan, ang mensahe ko, kami naman, let's face it, kanya-kanya decision yan kung magpapahuli o hindi. Ako sa totoo lang, medyo guilty ako ngayon na ako'y nagpupunta dito sa Schönbrunn Zoo, nagpupunta ako sa mga concerts dito sa Vienna, nagbabike-bike ako, samantalang si Rodante Marcoleta at si Michael Defensor nakakulong. Pero siguro kanya-kanya rin decision yan. Kasi si Bato, gaya ko, ayaw rin magpahuli. Ako po hindi nagpapahuli kahit dahil po wala po akong kahit anong kasalanang ginawa. Wala ngang nagrereklamo sa akin. Dapat niya may magreklamo. May nakita ba kayo nagreklamo kay Roque? Ito ko, niloko ko, nagkaroon kami ng human trafficking. Wala naman eh. Meron ba? Recruit ko sila as para sa human trafficking. Bakit nila ako kakasuhan? Hello! Wala man lang complainant na ako yung nag-recruit sa kanila tapos ngayon non-bailable. Di ba? Kung ang mga piskal na matino at yung Padulyo na yan, I'm so disappointed in him na nagpapagamit siya, no? Na dapat talaga panindigan niya. Isa ko doon nagsulong doon sa batas para sa National Prosecution Law para maging mas independyente. Para nga hindi ma-influensya ng politika. Pero mukhang hindi nangyayari po yan. Nakakalungkot dahil siyempre kasama ko naman sa pagliliti sa mga ampatuan. Yan si Padulyo at yung buong team na nagsampa ng kaso laban sa akin. Nakita niyo kung gano'ng kasakit yun? Na abogado naman ako for 36 years. At alam ko naman talaga kung may ebidensya. Wala talagang ebidensya. Hindi balo na ako yung nasasakdal. Kahit ibang tao na nasa posisyon ko, sasabihin ko walang ebidensya. Kaya ako, ayaw ko magpakulong. Kasi wala akong ginawang masama. Pero kapag dumami pang mga magpapakulong, kung ikukulong nila si Leandro at saka si Loren, kung ikukulong nila si Vice President, uuwi na po ako magpapakulong. At makikiisa doon sa mga bagong bayani na tinanggap ang pagkakakulong bilang kabayaran ng paninindigan para sa bayan. Abangan niyo po yan. Nagbigay na po ako ng deadline sa aking sarili kung kailan ko gagawin yan at tutuparin ko po yan. Uuwi ako. Dahil sa tingin ko, ngayong ang mga kababayan natin ay tinatanggap ang pagkakakulong, tinatanggap ang pagiging prisoners of conscience. Panahon na para makibaka at makiisa. Alam ng taong bayan kung ba't nakukulong lahat ngayon. Huwag sila magbulag-bulagan. Alam namin pati mga loyalista, mga pink tawad. Alam nyo yan. Alam ng mga puso nyo yan. No? Huwag kayo magbulag-bulagan. Maraming salamat. Okay, maraming salamat sa iyo, Mr. Harry Roque. At kay dito sa husay ni Senator Dante Marcoleta na noon pa lang talaga gusto niya na mapasa yung mapa na yan. Ngayon ginagawa na nila, no? Okay, maraming salamat. Isang komentaryo punong-puno ng karunungan at kaalaman at isang content na napakamakabuluhan. Ingat lagi, paalam sa inyong lahat.